Hindi ka nakasama sa pamana. OFW. Na nagpadala ng mahigit 10 taon, napatigil sa paghinga nang malaman ang matinding lihim na itinago ng sarili niyang pamilya. Ako si Liza, 39 taong gulang, isang OFW. Sa Hong Kong sa loob ng 12 taon. Sa loob ng mahigit isang dekada, iisa lang ang pangarap ko, ang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa Pilipinas. Araw-araw akong naglilinis ng bahay ng amo ko. Gigising ng alas 5 ng umaga, magluluto, maglalaba, mag-aalaga ng mga bata, at minsan ay natutulog ng halos 4 na oras lang. Pero hindi ako nagrereklamo. Sa bawat pagod, iniisip ko ang mga magulang ko, ang kapatid kong si Karen, at ang bahay na pinapangarap naming matapos. Konting tiis na lang, Nay. Malapit na tayong guminhawa, lagi kong sinasabi sa video call. At lagi naman akong sinasagot ng nanay ko. Anak, huwag kang mag-alala. Napakalaki na ng naitulong mo sa amin. Dahil doon, lalo akong nagsikap. Hindi ko na malayan na halos lahat ng kinikita ko ay ipinapadala ko sa kanila. Minsan, hindi na ako bumibili ng bagong damit para lang may maipadala. Minsan, instant noodles lang ang kinakain ko sa day off. Akala ko kasi sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Hindi ko alam na may lihim palang unti-unting sisira sa puso ko. Isang araw, tumawag ang kapatid kong si Karen. Te, kailangan natin ng dagdag na pera. Pinapagawa kasi yung bahay. Magkano? Mga 200,000. Nanlaki ang mata ko. 200,000. Hindi ba katatapos ko lang magpadala noong nakaraan? Te, kulang pa. Tumaas ang materyales. Nag-isip ako. Ubos na halos ang ipon ko. Pero dahil pamilya ko sila, nagpahiram ako sa bangko. Nagpadala ulit ako. Hindi ko alam na iyon na pala ang pinakamalaking pagkakamali ko. Makalipas ang 8 buwan, pinayagan akong magbakasyon. Excited akong umuwi. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang eksaktong araw ng dating ko. Gusto ko silang sorpresahin. Pagdating ko sa probinsya, agad akong sumakay ng tricycle papunta sa bahay. Pero pagdating ko sa lugar, natigilan ako. Hindi ko nakita ang bahay na sinasabi nilang pinapagawa. Sa halip, isang maliit at lumang bahay pa rin ang naroon. Parang gumuho ang mundo ko. Mali yata ako ng lugar, bulong ko. Pero tama ang address. Tama ang kalsada. Tama ang lahat. Nang makita ko ng kapitbahay naming si Aling Nena, namutla siya. Liza, umuwi ka? Opo. Nasaan po yung bagong bahay? Biglang natahimik ang matanda. Naku, hindi mo ba alam? Nanlamig ang katawan ko. Ano pong hindi ko alam? Makalipas ang ilang minuto, parang paulit-ulit na sumabog ang utak ko sa mga nalaman ko. Hindi pala bahay ang pinaglaanan ng pera ko. Hindi pala pagpapagawa. Hindi pala renovation. Binili pala ng kapatid kong si Karen ang isang resort business kasama ang asawa niya. At ang mas masakit, sa pangalan nilang dalawa nakapangalan lahat. Wala akong alam. Wala akong bahagi. Wala man lang pasabi. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ano pong ibig ninyong sabihin, nanginginig kong tanong. Anak, akala namin alam mo. Lahat ng tao dito alam yan. Parang may kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko silang masayang kumakain. Nang makita nila ako, nagulat sila. Tumayo si Karen. Ngumiti. Pero nawala agad iyon nang makita ang mukha ko. Saan napunta ang pera ko? Biglang natahimik ang lahat. Sagot. Umalinggaw ang boses ko. Nagkatinginan sila. Hanggang sa nagsalita ang tatay ko. Anak, makinig ka muna. 12 taon akong nakinig. Tumulo ang luha ko. 12 taon akong naniwala. Tumayo si Karen. Ate, investment naman yun para sa pamilya. Pamilya. Tumawa ako ng mapait. Pamilya. Bakit pangalan mo lang at ng asawa mo ang nasa titulo? Hindi siya nakasagot. Bakit wala man lang akong alam? Tahimik. Bakit kailangan niyo akong lokohin? Tahimik pa rin. Hanggang sa biglang sumigaw ang asawa niya.
Dahil wala ka naman dito. Parang tumigil ang oras. Ano? Wala ka rito. Kami ang naghihirap dito. Ikaw nasa abroad. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapaniwala. Ako pa ang lumabas na masama. Ako pa ang may utang na loob. Pero ang pinakamalaking dagok ay dumating kinabukasan. Tinawag ako ng nanay ko sa kwarto. Umiiyak siya. May iniabot siyang sobre. Anak, patawarin mo ako. Pagbukas ko ng sobre. Halos mawalan ako ng hininga. Mga dokumento. Mga titulo. Mga kasulatan. At doon ko nalaman ang pinakamasakit na katotohanan. May naiwan palang mana ang yumao kong lolo. Isang malaking lupain. At ang tunay na tagapagmana. Ako. Hindi si Karen. Hindi ang mga magulang ko. Ako. Pero itinago nila iyon sa akin sa loob ng maraming taon. Ginamit nila ang pangalan ko para makakuha ng pera at pautang. Nanginig ang buong katawan ko. Ano? Humagulgol ang nanay ko. Pinilit kami ni Karen. Natakot kami. Parang sumabog ang dibdib ko sa sakit. Hindi lang pala pera ang nawala. Pati tiwala. Pati pagmamahal. Pati pamilya.